Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya. Isang napakagandang umaga ng linggo sa inyo, isang umaga na puno ng pag-asa, puno ng mga pagpapala at puno ng walang hanggang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Ako ay lubos na nagpapasalamat na muli tayong nagkakasama-sama sa araw na ito. Sa unang araw ng buwan ng Marso, isang bagong simula, isang bagong pagkakataon na ipagpatuloy ang ating paglalakbay sa pananampalataya. Tunay na ipinagpapasalamat ko ang bawat isa sa inyo na nakinig, na nag-play ng video na ito at na handang makinig sa salita ng Diyos ngayong umaga. Kayo ay mga pinili ng Diyos, kayo ay mga espesyal sa kanyang mga mata, at kayo ay mga instrumento ng kanyang mga kamay upang ipakita ang kanyang pag-ibig sa mundo. Ang pagdating ninyo rito ay hindi aksidente, ito ay plano ng Diyos dahil mayroon siyang mensahe para sa inyo ngayong umaga na magbabago sa inyong buhay. Ngayong umaga, habang sinisikat ng araw at habang nagbubukas ng isang bagong kabanata ng ating mga buhay, nais kong magpasalamat sa Diyos para sa buhay na ito, para sa hininga na ito, para sa pagkakataong muli nating makita ang kanyang kaluwalhatian. Maraming tao ang hindi na nagising ngayong umaga, ngunit tayo ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na muling makita ang araw, muling makarinig ng mga ibon na umaawit, muling makaramdam ng hangin sa ating mga mukha. Ito ay isang milagro, mga kapatid, at hindi natin dapat basta na lang palampasin ang bawat araw ng walang pasasalamat. Ang bawat segundo ng ating buhay ay isang regalo, isang pagpapala, isang patunay ng walang sawang pag-ibig ng ating Diyos. Kaya nga ngayong umaga, tayo ay magsisimula sa pasasalamat, sa pagkilala na lahat ng mga bagay na mayroon tayo ay mula sa Kanya at sa pagbukas ng ating mga puso upang tanggapin ang Kanyang mga salita na magbibigay sa atin ng lakas, pag-asa, at direksyon para sa buong buwan ng Marso. Ang tema natin ngayong umaga ay napakahalaga, mga kapatid. Ito ay tungkol sa pagdarasal, pagtitiwala at pagsasakabuhayan ng salita ng Diyos araw-araw ngayong buwan ng Marso. Hindi sapat na magsimba lang tayo tuwing linggo, hindi sapat na magbasa lang tayo ng Biblia paminsan-minsan, hindi sapat na manalangin lang tayo kapag may problema. Ang Diyos ay nais na makasama natin siya araw-araw, oras-oras, minuto-minuto. Siya ay nais na maging bahagi ng bawat desisyon na ginagawa natin, ng bawat salitang binibitawan natin, ng bawat kilos na ginagawa natin. Ang buwan ng Marso ay isa pang pagkakataon para sa atin na magpursigi sa ating pananampalataya, na magpatibay sa ating relasyon sa Diyos, at na maging mas malapit pa sa Kanya kaysa dati. Tandaan natin na ang Diyos ay hindi lamang nais na malaman natin Siya, gusto Niya na makilala natin Siya ng personal, na maranasan natin ang Kanyang presensya sa ating mga buhay, at na makita natin ang Kanyang mga gawa sa pamamagitan ng ating mga mata. Ang ating bersikulo ngayong umaga ay mula sa Josue 1:8 na nagsasabi, "Ang aklat ng kautosang ito ay huwag mawawala sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong maisagawa ang buong nakasulat doon. Sapagkat kung gayon ay giginhawa mo ang iyong mga lakad, at kung gayon ay magtatagumpay ka." Mga kapatid, ito ay isang pangako ng Diyos para sa atin. Kapag tayo ay patuloy na nag-aaral ng Kanyang salita, kapag tayo ay patuloy na nanalangin, kapag tayo ay patuloy na sumusunod sa Kanyang mga utos, tayo ay magtatagumpay. Hindi ito tagumpay lamang sa mga material na bagay, kundi tagumpay sa espiritual na aspeto ng ating buhay, tagumpay sa ating mga relasyon, tagumpay sa ating mga pangarap, at tagumpay sa ating misyon dito sa mundo. Ang salita ng Diyos ay parang ilaw sa madilim na daan, gabay sa ligaw na landas, at lakas sa mahina nating katawan. Kapag tayo ay nag-aral at sumusunod sa Kanyang salita, tayo ay tiyak na hindi maliligaw, hindi mabibigo, at hindi maiiwan. Ngayon,
Bago tayo magpatuloy, nais kong hilingin sa inyo na makiisa sa akin ngayong umaga. Kung kayo ay nanonood nito, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin, Amen. Ako ay handang manalangin at magtiwala ngayong Marso. Nais kong malaman na may mga taong tunay na nakakonekta sa mensaheng ito, na may mga taong handang magbukas ng kanilang mga puso sa Diyos ngayong umaga. Ang inyong partisipasyon ay napakahalaga dahil ito ay nagpapakita na tayo ay iisang pamilya sa Kristo na sama-sama tayong lumalakad sa landas ng kaligtasan. Kaya mangyaring mag-iwan ng inyong mga komento, mangyaring ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya at mangyaring mag-subscribe sa channel na ito upang makakuha pa ng mas maraming panalangin at inspirasyon sa mga darating na araw. Na tayo ay magkakapatid sa Kristo at ang ating pagkakaisa ay nagdudulot ng lakas at inspirasyon sa isa't isa. Ngayon, mga kapatid, tayo ay handa nang magsimula ng ating panalangin ngayong umaga. Hayaan ninyong ang inyong mga puso ay maging bukas, ang inyong mga isipan ay maging tahimik, at ang inyong mga espiritu ay maging handa na makarinig ng tinig ng Diyos. Mayroon tayong mahabang oras ngayong umaga para makipag-usap sa ating lumikha, para ipahayag ang ating mga pasasalamat, para ipanalangin ang ating mga pangangailangan at para manawagan ng kanyang presensya sa ating mga buhay. Ito ay isang sagradong sandali, isang banal na oras, isang espesyal na pagkakataon na makipag-ugnayan tayo sa Diyos ng direkta at personal. Kaya nga ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay ngayong umaga sa pamamagitan ng panalangin. At hayaan nating ang Diyos ay magsalita sa atin sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Ama namin sa langit, kami ay lumalapit sa iyo ngayong umaga na may pusong puno ng pasasalamat at pagpupugay. Ikaw ay ang Diyos na dakila, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na walang hanggan. Ikaw ay ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas, ang naghari noon, ngayon, at magpakailanman. Kami ay nananambang sa iyong presensya ngayong umaga, hindi dahil sa aming mga kabutihan, kundi dahil sa iyong walang hanggang awa at habag. Kami ay hindi karapat-dapat na lumapit sa iyo, ngunit dahil sa dugo ni Hesukristo na ibinuhos sa krus, kami ay ginawang malinis, ginawang banal, at ginawang mga anak ng Diyos. Salamat, Panginoon, para sa kahangahangang pribilehiyong ito na tawagin kang aming Ama, na lumapit sa iyo ng may pagtitiwala at na makaasa sa iyong mga pangako na hindi kailanman nabibigo. Salamat po, Panginoon, para sa umaga na ito. Salamat para sa pagkakataong muling makita ang sinag ng araw, muling marinig ang mga tunog ng kalikasan, at muling makaramdam ng init ng iyong pag-ibig sa aming mga puso. Maraming tao, Panginoon, ang hindi na nagising ngayong umaga. Maraming mga kaluluwa ang pumanaw sa gabi at hindi na nakita ang bagong araw na ito. Ngunit kami, Panginoon, ay biniyayaan mo ng buhay. Biniyayaan mo ng pagkakataon na muling magsimula. At biniyayaan mo ng pag-asa na ang araw na ito ay magiging mas mahusay kaysa kahapon. Salamat, Panginoon, para sa bawat hininga na aming ginagawa, para sa bawat tibok ng aming puso, para sa bawat galaw ng aming mga katawan. Lahat ng ito ay mula sa iyo, at kami ay naaaninag ang iyong kabutihan sa bawat detalye ng aming mga buhay. Panginoon, kami ay kinikilala ang iyong presensya ngayong umaga. Alam namin na ikaw ay nandito sa gitna namin, na nakikinig sa bawat salitang aming binibigkas, na nakikita ang bawat luha na pumapatak sa aming mga mata, at na nauunawaan ang bawat daing ng aming mga puso. Ikaw ay hindi isang malayong Diyos, kundi isang Diyos na malapit, isang Diyos na nakikinig, isang Diyos na nag-aalaga. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay laging nandito para sa amin, kahit kailan, kahit saan, kahit ano ang aming pinagdadaanan.
Ang iyong presensya ay nagbibigay sa amin ng kapayapaan na lampas sa aming pag-unawa, ng pag-asa na hindi napapawi ng anumang pagsubok at ng lakas na lampas sa aming sariling kakayahan. Kaya ngayon, Panginoon, kami ay naghihintay sa iyo, kami ay umaasa sa iyo, at kami ay sumusuko sa iyong banal na kalooban. Ngayong umaga, Panginoon, nais naming pag-usapan ang tungkol sa kahalagahan ng panalangin, pagtitiwala at pagsasakabuhayan ng iyong salita araw-araw. Alam namin, Panginoon, na ang buhay ay puno ng mga hamon, puno ng mga pagsubok, at puno ng mga sitwasyon na lampas sa aming kontrol. Maraming beses, Panginoon, kami ay nawawalan ng pag-asa, nawawalan ng direksyon, at nawawalan ng lakas na magpatuloy. Ngunit ngayong umaga, Panginoon, nais naming ipaalala sa aming mga sarili at sa lahat ng mga nakikinig na ang solusyon sa lahat ng aming mga problema ay matatagpuan sa iyo. Ang sagot sa lahat ng aming mga katanungan ay nasa iyong salita. Ang lakas na kailangan namin upang harapin ang bawat araw ay mula sa iyong presensya. Kaya nga, Panginoon, ngayong buwan ng Marso, kami ay nangangako na magiging mas masigasig pa sa aming panalangin, mas tapat pa sa aming pag-aaral ng iyong salita, at mas masunurin pa sa iyong mga utos. Josue 1:8 ay nagsasabi sa amin, Panginoon, na ang iyong salita ay hindi dapat mawala sa aming mga bibig at na kami ay dapat mag-aral nito araw at gabi. Ito ay hindi lamang isang mungkahi, Panginoon, kundi isang utos, isang prinsipyo na kung susundin namin ay magdudulot ng tagumpay at pag-unlad sa aming mga buhay. Panginoon, tulungan mo kami na maging masipag sa pag-aaral ng iyong salita. Tulungan mo kami na maglaan ng oras araw-araw upang magbasa ng Biblia, na mag-aral ng mga kahulugan nito at nailapat ito sa aming mga buhay. Maraming beses, Panginoon, kami ay abala sa aming mga trabaho, sa aming mga gawain, at sa aming mga problema, at nakakalimutan naming magbigay ng oras para sa iyo. Ngunit ngayong umaga, Panginoon, kami ay nangangako na gagawin naming prioridad ang aming relasyon sa iyo. Dahil alam namin na kapag ikaw ay nasa gitna ng aming mga buhay, lahat ay magiging maayos. Panginoon, kilala mo ang bawat isa sa amin, ang aming mga pangalan, ang aming mga sitwasyon, ang aming mga takot, at ang aming mga pangarap. Kilala mo ang mga taong nanonood ngayong umaga na nasa gitna ng malaking pagsubok, na halos sumuko na sa buhay, na nawawalan na ng pag-asa. Panginoon, para sa kanila, nais kong manalangin ng espesyal ngayong umaga. Panginoon, bigyan mo sila ng lakas na magpatuloy. Bigyan mo sila ng pag-asa na bukas ay magiging mas mahusay, at bigyan mo sila ng paninindigan na hindi sila nag-iisa sa kanilang mga laban. Ikaw, Panginoon, ay kasama nila sa bawat hakbang, sa bawat desisyon, at sa bawat luha na kanilang ibinubuhos. Pakinggan mo ang kanilang mga panalangin, Panginoon, at sagutin mo sila sa tamang panahon, sa iyong perpektong oras. Panginoon, nais din naming ipanalangin ang mga taong hindi pa sumasampalataya sa iyo, ang mga taong hindi pa tumatanggap ng iyong pag-ibig, at ang mga taong naligaw sa landas ng kadiliman. Panginoon, buksan mo ang kanilang mga puso. Buksan mo ang kanilang mga isipan at hayaan mo silang makilala ikaw bilang kanilang personal na tagapagligtas. Gamitin mo kami, Panginoon, bilang mga instrumento ng iyong pag-ibig upang sa pamamagitan ng aming mga salita, ng aming mga gawa at ng aming mga buhay, sila ay makakita ng iyong kaluwalhatian at makakilala ng iyong pag-ibig na walang hangganan. Ngayong buwan ng Marso, Panginoon, nais naming ipanalangin ang aming mga pamilya. Kami ay lubos na nagpapasalamat para sa bawat miyembro ng aming mga pamilya, para sa aming mga asawa, para sa aming mga anak, para sa aming mga magulang, para sa aming mga kapatid, at para sa lahat ng mga mahal namin sa buhay. Panginoon, protektahan mo ang aming mga pamilya mula sa lahat ng kasamaan, mula sa lahat ng sakit at mula sa lahat ng panganib.
Ilagay mo ang iyong baluti ng proteksyon sa paligid ng aming mga tahanan at hayaan mo ang iyong presensya na mamuno sa bawat sulok ng aming mga bahay. Panginoon, nais naming ang aming mga tahanan ay maging mga santuwaryo ng panalangin, mga lugar kung saan ikaw ay pinarangalan, at mga espasyo kung saan ang iyong pag-ibig ay nararamdaman ng lahat. Panginoon, para sa mga pamilyang hiwalay ngayon, para sa mga pamilyang may away at hindi pagkakaunawaan, para sa mga pamilyang dumaraan sa malaking pagsubok, nais kong manalangin ng espesyal ngayong umaga. Panginoon, dalhin mo ang pagkakasundo sa kanilang mga tahanan, pagalingin mo ang mga sugat ng nakaraan at itayo mo muli ang mga pundasyon na nawasak ng kasalanan at ng kamalian. Ikaw, Panginoon, ay Diyos ng imposible at kami ay naniniwala na walang sitwasyon na masyadong mahirap para sa iyo. Kaya ngayon, kami ay umaasa sa iyo na ikaw ay gagawa ng mga milagro sa aming mga pamilya at na ang buwan ng Marso ay magiging simula ng bagong kabanata ng pagmamahal, pag-unawa at pagkakaisa sa aming mga tahanan. Panginoon, nais din naming ipanalangin ang kalusugan ng bawat isa. Maraming tao ngayong umaga ay may mga sakit, may mga karamdaman at may mga kondisyong medikal na nangangailangan ng iyong ginhawa. Na Panginoon, ikaw ay ang Diyos na nagpapagaling, ang Diyos na gumagawa ng mga milagro at ang Diyos na nag-aalaga sa aming mga katawan. Nais naming ipanalangin ang lahat ng mga taong may cancer, may mga sakit sa puso, may diabetes, may high blood pressure, at lahat ng iba pang mga sakit. Panginoon, damhin mo sila, pagalingin mo sila at ibalik mo ang kanilang kalusugan. Kami ay naniniwala sa iyong kapangyarihan na magpagaling at kami ay umaasa na sa buwan ng Marso, maraming mga tao ang makakatanggap ng kanilang mga milagro ng pagpapagaling. Panginoon, para sa mga taong nasa ospital ngayon, para sa mga taong sumusailalim sa mga operasyon, para sa mga taong nag-aantay ng mga resulta ng kanilang mga medical tests, nais kong manalangin ng espesyal. Panginoon, bigyan mo sila ng lakas at tapang, bigyan mo sila ng kapayapaan sa gitna ng takot, at bigyan mo sila ng pag-asa na ikaw ay kasama nila sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay tungo sa kalusugan. Gabayan mo ang mga kamay ng mga doktor at mga nurse. Bigyan mo sila ng karunungan at kasanayan at hayaan mo na ang lahat ng kanilang mga gawain ay magdulot ng pagpapagaling at buhay. Panginoon, nais din naming ipanalangin ang kalayaan mula sa lahat ng pagkakaalipin. Maraming tao, Panginoon, ang nahaharap sa mga addiction, sa mga bisyo, at sa mga sama ng loob na kumakapit sa kanilang mga buhay. Panginoon, para sa mga taong nahaharap sa addiction sa droga, sa alak, sa sugal, sa pornografya, at sa lahat ng iba pang mga bagay na sumisira sa kanilang mga buhay, nais naming manalangin ng kalayaan. Panginoon, sirain mo ang mga kadena na nakakasakal sa kanila. Punitin mo ang mga tali na naguugnay sa kanila sa kanilang mga bisyo at palayain mo sila upang mabuhay ng buong kalayaan sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, dahil sa 2 Corinto 3:17 ay sinasabi, ang Panginoon ay siyang Espiritu at kung saan ang Espiritu ng Panginoon, naroon ang kalayaan. Panginoon, nais din naming ipanalangin ang aming mga trabaho at ang aming mga kabuhayan. Maraming tao ngayon, Panginoon, ay walang trabaho, naghahanap ng oportunidad at nahihirapan na tustusan ang kanilang mga pangangailangan. Panginoon, bigyan mo sila ng mga oportunidad sa trabaho. Buksan mo ang mga pintuan ng pagkakataon at dalhin mo sila sa mga lugar kung saan sila ay magiging produktibo at masaya. Para sa mga taong may trabaho na, Panginoon, bigyan mo sila ng karunungan upang magtrabaho ng mahusay. Bigyan mo sila ng pagsisikap upang gumawa ng may kahusayan. At bigyan mo sila ng pasensya upang makasama ang kanilang mga katrabaho ng mapayapa. Panginoon,
Alam namin na ang lahat ng mga pagpapala ay mula sa iyo at na ang aming mga kakayahan ay mga regalo mula sa iyo. Kaya ngayon, Panginoon, kami ay umaasa sa iyo para sa probisyon. Tulad ng sinabi sa Filipos 4:19, at ang aking Diyos ay siyang magbibigay sa inyo ng buong pangangailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Panginoon, naniniwala kami sa pangakong ito at kami ay umaasa na sa buwan ng Marso, ikaw ay magbubukas ng mga pintuan ng pagpapala sa aming mga buhay at na ang aming mga pangangailangan ay matutugunan ng sagana. Panginoon, para sa mga taong nag-aasikaso ng negosyo, nais naming ipanalangin ang karunungan at tagumpay. Panginoon, gabayan mo sila sa kanilang mga desisyon, protektahan mo sila mula sa mga maling investment, at pagpalain mo ang kanilang mga negosyo upang lumago at umunlad. Hayaan mo na ang kanilang mga negosyo ay hindi lamang magdulot ng kita para sa kanilang mga pamilya, kundi magdulot din ng trabaho para sa iba at magdulot ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Kung Panginoon, nais din naming ipanalangin ang aming bansa, ang Pilipinas. Panginoon, ang aming bansa ay dumaan sa napakaraming mga pagsubok mula sa mga kalamidad, mula sa pandemya at mula sa mga isyong pampulitika. Panginoon, ipanalangin namin ang aming mga leader, ang aming Pangulo, ang aming mga kongresista, ang aming mga senador, at lahat ng mga taong nasa posisyon ng autoridad. Panginoon, bigyan mo sila ng karunungan upang mamuno ng mabuti. Bigyan mo sila ng puso para sa mamamayan at gabayan mo sila sa bawat desisyon na ginagawa nila. Hayaan mo na ang kanilang mga desisyon ay magdulot ng kabutihan para sa lahat, lalo na sa mga mahihirap at sa mga nangangailangan. Panginoon, para sa aming bansa, nais naming ipanalangin din ang kapayapaan. Panginoon, sa maraming bahagi ng ating bansa, mayroon pang mga lugar na hindi ligtas, may mga lugar na may gulo at alitan. Panginoon, dalhin mo ang kapayapaan sa mga lugar na iyon. Protektahan mo ang mga inosenteng tao na nahihirapan dahil sa karahasan at gabayan mo ang mga autoridad upang maghanap ng solusyon na mapayapa at makatarungan. Panginoon, nais din naming ipanalangin ang aming mga simbahan at ang mga lider nito. Panginoon, pagpalain mo ang bawat pastor, bawat ministro, bawat misyonero, at bawat taong naglilingkod sa iyong kaharian. Bigyan mo sila ng lakas upang magpatuloy sa kanilang misyon. Bigyan mo sila ng karunungan upang magturo ng tama at bigyan mo sila ng pag-ibig upang mag-alaga sa mga tao na ipinagkatiwala sa kanila. Panginoon, protektahan mo sila mula sa mga pag-atake ng kaaway, mula sa mga tukso at mula sa mga pagkapagod. Bigyan mo sila ng fresh anointing, ng bagong lakas at ng mas malalim pang relasyon sa iyo. Panginoon, para sa mga taong hindi pa sumasampalataya, para sa aming mga kaibigan at kamag-anak na hindi pa tumatanggap ng iyong pag-ibig, nais naming manalangin na ang buwan ng Marso ay maging buwan ng kanilang pagbabalik loob sa iyo. Panginoon, buksan mo ang kanilang mga puso, alisin mo ang mga hadlang na pumipigil sa kanila na tanggapin ka at hayaan mo silang makaranas ng iyong pag-ibig na walang kondisyon. Gamitin mo kami, Panginoon, upang maging mga saksi ng iyong kabutihan, upang sa pamamagitan ng aming mga buhay, sila ay makakita ng iyong kaluwalhatian. Panginoon, para sa lahat ng mga nanonood ngayong umaga, para sa komunidad ng channel na ito, nais kong manalangin ng espesyal. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa sa kanila, protektahan mo sila at ang kanilang mga pamilya, at gabayan mo sila sa bawat hakbang na ginagawa nila. Panginoon, salamat para sa bawat isa sa kanila na nag-subscribe, na nag-share ng mga videos at na nag-iiwan ng mga komento ng pag-asa at inspirasyon. Sila, Panginoon, ay mga instrumento ng iyong pag-ibig at kami ay nagpapasalamat para sa kanilang suporta at pakikiisa. Ngayon, Panginoon, nais naming gumawa ng mga deklarasyon para sa araw na ito at para sa buong buwan ng Marso. Panginoon, idinedeklara namin na ang buwan ng Marso
ay magiging buwan ng mga milagro, buwan ng mga pagpapala, at buwan ng mga breakthrough. Idinedeklara namin na ang bawat araw ng Marso ay magiging puno ng iyong presensya, puno ng iyong pag-ibig, at puno ng iyong mga pagpapala. Hindi kami matatakot sa anumang pagsubok na darating dahil kami ay naniniwala na ikaw ay kasama namin at nasa pamamagitan ng iyong lakas, kami ay mananaig. Idinedeklara namin, Panginoon, na ang araw na ito ay magiging maganda. Walang masama ang mangyayari sa amin, walang kapahamakan ang lalapit sa amin, at walang sakit ang dadapo sa aming mga katawan. Tulad ng sinabi sa awit 91:10, walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. Panginoon, naniniwala kami sa pangakong ito at kami ay umaasa na sa iyong proteksyon. Idinedeklara namin na kami ay mga anak ng Diyos. Tulad ng sinabi sa Juan 1:12, datapuwat ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, sa kanila'y binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos, sa makatuwid bagay, sa nangagsisisampalataya sa kaniyang pangalan. Panginoon, salamat dahil kami ay mga anak mo, hindi mga alipin, hindi mga estranghero, kundi mga anak na may karapatan sa lahat ng iyong mga pagpapala. Idinedeklara namin na kami ay higit na mga mananaig. Tulad ng sinabi sa Roma 8:37, sa lahat ng mga bagay na ito ay higit na nangagtagumpay tayo sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Panginoon, hindi kami matatalo, hindi kami susuko, at hindi kami bibiguin dahil ikaw ay kasama namin at sa pamamagitan mo, kami ay mananaig sa lahat ng mga pagsubok. Idinedeklara namin na kami ay pinagpala ng Diyos. Tulad ng sinabi sa Efeso 1:3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na sa kalangitan sa kay Kristo ay nagpala sa atin ng lahat ng pagpapalang ayon sa Espiritu. Panginoon, salamat para sa lahat ng mga pagpapalang ito at kami ay umaasa na sa buwan ng Marso, marami pang mas malaking mga pagpapala ang darating sa amin. Idinedeklara namin na ang aming mga panalangin ay napapakinggan. Tulad ng sinabi sa 1:24-15, at ito ang pagkakatiwala na nasa atin sa Kanya, na kung magsihiling tayo ng anumang bagay ayon sa Kaniyang kalooban, ay dinirinig tayo niya. At kung nalalaman natin na tayo'y dinirinig niya sa anumang bagay na ating ihihingi, ay nalalaman natin na taglay natin ang mga hingin na hiningi natin sa Kaniya. Panginoon, naniniwala kami na Ikaw ay nakikinig sa aming mga panalangin at na sa tamang panahon, Ikaw ay sasagot. Idinedeklara namin na ang aming mga pamilya ay protektado. Tulad ng sinabi sa awit 127:1, maliban na ang Panginoon ang magtayo ng bahay, walang kabuluhan ang nagsisipagpagal na nangagtayo niyaon. Maliban na ang Panginoon ang magingat ng bayan, ang bantay ay namamaluktot na gising. Panginoon, Ikaw ang magtayo ng aming mga tahanan, Ikaw ang mag-ingat ng aming mga pamilya, at Ikaw ang magprotekta sa amin mula sa lahat ng kasamaan. Idinedeklara namin na ang aming mga trabaho at negosyo ay uunlad. Tulad ng sinabi sa 3 Juan 1:2, minamahal, aking ipinanalangin na ikaw ay guminhawa sa lahat ng mga bagay at magkaroon ng kalusugan gaya ng iyong kaluluwa ay gumagawa ng mabuti. Panginoon, naniniwala kami na ikaw ay gustong magpala sa amin sa lahat ng aspeto ng aming buhay, kabilang ang aming mga trabaho at kabuhayan. Idinedeklara namin na kami ay puno ng banal na espiritu. And tulad ng sinabi sa Gawa 1:8, datapuwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagkaparirito na sa inyo ang Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa wakas ng lupa. Panginoon, punuin mo kami ng iyong Espiritu, bigyan mo kami ng kapangyarihan na maging mga saksi mo at gamitin mo kami upang ipakita ang iyong kaluwalhatian. Idinedeklara namin na ang aming mga utang ay mababayaran. Tulad ng sinabi sa Roma 13:8,
Huwag magsipagkautang kayo ng anumang bagay kanino man, kundi ang pag-ibigan ninyo sa isa't isa. Panginoon, tulungan mo kami na maging matapat sa aming mga obligasyon. Bigyan mo kami ng karunungan sa pag-manage ng aming mga pinansya at pagpalain mo kami upang maging malaya mula sa utang. Idinideklara namin na ang aming mga anak ay lalaki at babaeng makadiyos. Itulad ng sinabi sa Kawikaan 22:6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan. Panginoon, tulungan mo kaming maging mabubuting magulang. Turuan mo kami kung paano mag-alaga at maggabay sa aming mga anak at hayaan mo na ang aming mga anak ay lumaki na may takot at pagmamahal sa iyo. Idinedeklara namin na ang kalusugan ay darating sa aming mga katawan. Tulad ng sinabi sa Exodo 15:26 at sinabi, kung iyong didinggin na masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos at gagawin mo ang matuwid sa kaniyang paningin at iyong didinggin ang kaniyang mga utos at tutuparin mo ang lahat niyang palatuntunan, ay wala akong isasapit sa iyo sa mga sakit na aking isinarapit sa Ehipto, sapagkat ako ang Panginoon na nakapagpapagaling sa iyo. Panginoon, ikaw ang aming tagapagpagaling at kami ay umaasa sa iyong ginhawa. Ngayon, Panginoon, habang nagtatapos ang aming panalangin ngayong umaga, nais naming ipagkatiwala sa iyo ang buong araw na ito. Kami ay naghihintay na lumabas at harapin ang mga hamon ng buhay, ngunit kami ay nag-iisa dahil alam namin na ikaw ay kasama namin. Panginoon, konsagrahin mo ang bawat oras ng araw na ito, konsagrahin mo ang bawat salitang aming sasabihin, konsagrahin mo ang bawat gawa na aming gagawin, at konsagrahin mo ang bawat desisyon na aming gagawin. Hayaan mo na ang lahat ng aming ginagawa ay magbigay kaluwalhatian sa iyong pangalan. Panginoon, nais din naming hilingin na ang iyong presensya ay manatili sa amin sa buong araw. Huwag mo kaming pabayaan sa aming mga sarili, huwag mo kaming hayaang mawala sa landas, at huwag mo kaming hayaang makalimot sa iyo. Paalalahanin mo kami sa buong araw na ikaw ay nandito, na ikaw ay nakikinig, at na ikaw ay nag-aalaga. Kapag kami ay nasa trabaho, Panginoon, gabayan mo ang aming mga kamay. Kapag kami ay nakikipag-usap sa ibang tao, Panginoon, gabayan mo ang aming mga salita. Kapag kami ay gumagawa ng mga desisyon, Panginoon, gabayan mo ang aming mga isipan. Panginoon, nais din naming ipanalangin na ang gabi ay darating ng ligtas at payapa. Hayaan mo na sa pagtatapos ng araw na ito, kami ay makakauwi sa aming mga tahanan na may pusong puno ng pasasalamat, na may mga mukha na ngumingiti at na may mga espiritong masaya dahil sa lahat ng iyong mga pagpapala. Panginoon, sa gabi, kapag kami ay hihiga sa aming mga kama, bigyan mo kami ng mahimbing na tulog, ng mga panaginip na maganda, at ng katawang nagpapahinga ng mabuti upang sa kinabukasan kami ay muli na handang harapin ang bagong araw na may lakas at sigasig. Panginoon, nais din naming mag-commit sa iyo ngayong umaga. Kami ay nangangakong magiging mas masipag sa aming panalangin, mas masigasig sa aming pag-aaral ng Biblia, at mas masunurin sa iyong mga utos. Panginoon, hindi ito madali, alam namin yan. Kami ay mga tao na mahina, na madaling matukso at na mabilis makalimot. Ngunit sa iyong tulong, Panginoon, kami ay naniniwala na kami ay makakapagbago, na kami ay makakatayo ng matibay, at na kami ay makakapaglakad ng tama sa iyong landas. Panginoon, tulungan mo kami na gumawa ng oras para sa iyo araw-araw. Kahit na kami ay abala, kahit na marami kaming ginagawa, tulungan mo kaming maglaan ng oras sa umaga para manalangin, maglaan ng oras sa gabi para magbasa ng Biblia, at maglaan ng oras sa buong araw para mag-isip tungkol sa iyo. Panginoon, nais namin na ang aming mga buhay ay maging mga buhay na sentrong-sentro sa iyo, na ang lahat ng aming ginagawa ay para sa iyong kaluwalhatihan. Salamat, Panginoon, para sa kahanga-hangang umaga na ito.
Salamat para sa pagkakataong manalangin, para sa pagkakataong makipag-usap sa iyo, at para sa pagkakataong makaramdam ng iyong presensya. Panginoon, kami ay lubhang nagpapasalamat para sa iyong pag-ibig, para sa iyong awa, at para sa iyong habag na sumasaklaw sa amin araw-araw. Salamat dahil ikaw ay hindi tumitigil sa pag-ibig sa amin kahit na maraming beses tayong nagkakasala, kahit na maraming beses tayong nalilihis, at kahit na maraming beses tayong nakakalimot sa iyo. Panginoon, pagpalain mo ang buong buwan ng Marso. Gawing ito ang pinakamahusay na buwan ng aming buhay, ang buwan kung saan kami ay makakatanggap ng mga milagro, ang buwan kung saan kami ay makakakita ng mga sagot sa aming mga panalangin, at ang buwan kung saan kami ay magiging mas malapit pa sa iyo kaysa dati. Panginoon, kami ay umaasa sa iyo, kami ay nagtitiwala sa iyo, at kami ay sumusuko sa iyong banal na kalooban. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas, kami ay nananalangin. Amen at Amen. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig ngayong umaga. Ako ay umaasa na ang panalangin ito ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon, lakas at pag-asa para sa araw na ito at para sa buong buwan ng Marso. Tandaan ninyo, ang Diyos ay laging nandito para sa inyo. Siya ay hindi kayo iiwan at siya ay hindi kayo pababayaan. Magtiwala kayo sa Kanya, manalangin kayo sa Kanya, at isabuhay ninyo ang Kanyang salita araw-araw. Kung ang panalangin ito ay tumutulong sa inyo, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin kung paano kayo nabiyayaan. Gusto kong marinig mula sa inyo. Gusto kong malaman kung paano gumagawa ang Diyos sa inyong mga buhay, at gusto kong makasama kayo sa panalangin para sa inyong mga pangangailangan. Kaya mangyaring mag-share ng inyong mga testimonya, mag-share ng inyong mga prayer requests, at magkaisa tayo bilang isang pamilya sa Kristo. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, mangyaring mag-subscribe ngayon at i-click ang notification bell upang hindi kayo makaligtaan ng mga bagong videos. Araw-araw, kami ay nag-upload ng mga panalangin, mga mensahe ng inspirasyon, at mga biblical teachings na makakatulong sa inyo sa inyong paglalakbay sa pananampalataya. Ang inyong suporta ay napakahalaga sa amin, at kami ay lubos na nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo. Mangyaring ibahagi din ang video na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak, at sa lahat ng mga taong nangangailangan ng panalangin ngayong umaga. Ang Diyos ay gumagamit sa atin upang ipakita ang Kanyang pag-ibig sa iba, at sa pamamagitan ng simpleng pagbabahagi ng video na ito, maaaring may buhay na mababago, may puso na magbubukas sa Diyos, at may taong makakahanap ng pag-asa. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang Kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Itingin nawa ng Panginoon ang Kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hanggang sa muli nating pagkikita bukas sa susunod na panalangin, magsikap kayong maging mabuti, magsikap kayong maging mabait, at magsikap kayong magmahal tulad ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Paalam mga kapatid, at God bless you all.